Ako guys, nasanay na ako sa kahit nasa bahay lang, talagang nagsusuot ako ng mga alahas. Ayan, ito eh. Minsan nga, ang hikaw ko, ang lalaki eh. Minsan na, pag naalis naman ako, talaga nagre-relo ako. Pag naalis, pag nasa bahay lang, hindi. Pero ito, mga ganito, sinusuot ko talaga. Nagsusuot talaga ako ng mga burloloy sa katawan. Kasi, nakasanayan na eh. Hindi naman ibig sabihin no na OA o feeling mayaman pag nagsuot ka ng ganyan. Hindi naman, ganun ibig sabihin guys. Ang iba kasi dyan, nakasanayan na, mas comfortable sila doon. Yung iba kasi guys, nakasanayan na magsuot ng gano'n, mas comfortable sila doon. Mas gustong-gusto nilang tingnan ang sarili nila pag nakasuot sila ng gano'n. Ng yung okay sa kanilang paningin, mas higher pa yung confidence nila sa sarili pag nakita nila yung sarili nila na gano'n, nag-aayos, di ba? Tapos hindi naman ibig sabihin nun na nagfe-feeling ka, feeling mayaman ka kahit nasa bahay lang ang iba kasi yung thinking na iba kasi sasabihin na ano ba yun, kasi sa bahay lang nagsusuot ng mga ganyan, ang laki pa ng hikaw. Sorry guys, kasi meron talagang taong gano'n, no, na nag-ayos talaga, no, kahit sa bahay nagsusuot ng ganyan. Pagdating naman sa mga anak guys, yung mga anak ko, panganay kong grade 9, at ang sunod naman ay grade 2. So, yung panganay kong grade 9, guys, ulit, binata na po yan. Talagang tinuturuan ko siya na paano tipid ng pera, paano pahalagahan yung pera. Although, nagbabaon nga po yan ng kanin. Tinuturuan ko po talaga sila na magbaon ng kanin. Even yung grade 2 ko, nagabaon din siya ng kanin. Para po makatipid. Pinapaintindi ko po talaga sa kanila na importante na tayo makatipid at kayo makatipid, matuto kayo magtipid kahit magkano, kahit sa malit na halaga. Sabi ko sa kanila na huwag kayong mahiya na magbaon kayo ng kanin tsaka ulam. Ayun. Kasi mas maganda kasi yun sa mga anak natin guys, na ipaintindi natin sa kanila na ituro natin sa kanila yung mga bagay ba na alam naman nating may matutunan din sa may makukuha ng aral pagdating ng araw na tayo wala na sa mundong to, tayo mga parents, no? Ituro natin sa kanila yung simpleng buhay na kahit alam mo naman, kaya mo naman yung bagay na yan, wag mo ipakita sa anak mo na kaya mo. Ako kasi bilang magulang, hanggat maaari, gusto kong ipakita sa kanila na mag-ipon sila, pag-ipunan nila yung bagay na gusto nila. Yung mga anak ko kasi guys, tinuturo ko sa kanila, kung may mga bagay kayo, sabi ko, kung may mga bagay kayong gustong bilhin, pag-ipunan nyo, huwag kayong hingi ng hingi. Kailangan matuto kayong i-value yung mga bagay para matutunan din nilang magpahalaga, kasi nga sa kanila mismo yun galing yung perang binili. Ayan po ako bilang magulang talaga sa mga anak ko, yun po ang turo ko na kung may bagay kayong gusto, may bibilhin kayo, pag-ipunan nyo. Actually, may mga ipon nga po yung mga anak ko. Yung anak kong panganay, isa po yan tipician. So, pag siya sa tindahan, siya po ang naglo-load. Pag ako ang naglo-load. Ito po yung ako po mismo sa aking pag siya naman po ang nagbabantay, yung cellphone niya kasi, since siya ay tipician, nagpupundo po yan ng load sa kanyang cellphone para pang load po niya. Actually, yung kanilang alkansya nga po guys, hindi nga po maganda eh. Lang po, yung sa mantika lang po. Ayan. Yun po ang sabi ko sa kanila. Hindi man kailangan na ayan, Kuya CJ. Kuya, kaya ayun sa akong grade 2 at akong grade 9. Ayan. Itong kay Kuya CJ naman, sa grade 9 ko, bawas na po ito kasi kinuha nga po niya yung puhunan at siya ay TPC loading business po. Pero nabawi na po niya, kaya naipon na po niya ulit. Sabi ko sa kanila na hindi naman kailangan na maganda yung alkansya mo para ikaw mag-ipon. Pinaintindi ko sa kanila, hindi man kailangan na maganda yung alkansya mo para ikaw mag-ipon. So yan, okay na po yan kasi pwede naman talaga yan eh. Pwede naman talaga kahit anong gamitin mong alkansya, pwede yun. Ayaw mo na makatipid ka pa.
So yan turo ko sa kanila, simpleng pamumuhay lang talaga guys, kasi gusto ko mamulat sila sa simpleng pamumuhay. Yung ayoko yung lumaki silang basagulero, basagulo, yung ganun. Talagang tinuturo namin sa kanila kung paano mamumuhay ng simple, no? Kasi kung tuturuan mo silang maging pagdating ng araw magiging mayabang yung mga yan, o sinong mamablema, ikaw lang din magulang, no? Kasi ang ng mga bata guys, pag nagsimula yan sa magulang kung paano mo sila i-guide nung maliit pa lang. So tayo talaga bilang magulang ang sa mga anak natin, no? Paano ba tayo naging magulang kung hindi natin siya turuan ng tama, di ba?